if you still believe in me, dapat magkita-kita tayo doon sa ating bayan. Kailangan at ang mundo bibigay bugay para sa ating dating Pangulong Rodrigo Duterte! 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 alam niyo, I do not know if you still believe in me. Nagpapagilan ako sa inyo. Dapat magkita-kita tayo doon sa ating bayan. Kaya lang sa sitwasyon natin ngayon, kailangan talaga pumunta tayo sa ibang bayan maghanap buhay. Pero sa akin, the fact that malayo kayo sa pamilya ninyo, Ayun po mga kabayan! dama ko yung lungkot at alam ko yan. Kasi ganoon rin ako noon. Almost 3 years sa labas ako nagtatrabaho. Well, nagtitraining para sa koneksyon ko sa pagka-abogado. Kaya OFW, yan ang pinakamasarap. Magkikinig ako, OFW, mabuhay kayong lahat. At ang mundo dapat magpasalamat na merong mga Pilipino na magpunta dito sa kanila, sa ibang bayan, para magtrabaho para sa kanila at para sa atin, makaipon ng pera para sa pamilya natin. Kasi, well, you know, it would take about 7 to 10 years
bago mawala itong sitwasyon natin na ganito. But in the meantime, that we are not really ready economically to provide opportunities na trabaho para sa lahat, then I said, ipilitan tayo dito maghanap ng trabaho para sa ating mga pamilya. Kaya ako ngayon dito, this is not the first time that I have kaharap ko kayo. Tanggapin na lang natin kung ano ang nasa palad natin at magdasal tayo na yung pagod ninyo ngayon dito ang makinabang ang mga pamilya ninyo at ang mga anak ninyo. Mabuhay kayong OFW. Kaya yung lahat ng Duterte! 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 kayong lahat ng mga dalaga pa, ilan ba kayo? Matagal pa naman ako dito, isang buwan pa. Pakasalan ko kayong lahat para lumigaya kayo at magkaroon ako ng maraming pera. You know, hindi lang ito sabihin nila, hindi ako nagbubula. Yung mga taga rito na tuwanda na nung nakilala yung pamilya ko. Yung matanda na, yung may karanasan sa Davao Road, alam ninyo yan na ang sitwasyon namin pareho sa inyo. Matagal kami walang ama kasi abogado siya. Ano pa naman ang Pilipinas noon, ang hanap buhay nasa siyudad talaga. Ang abogado ng silbi niya pag sa barangay. So, ganun, na-experience namin, ako, na ang tatay ko, iniwan kami sa lolo pati lola ko, at ang tatay ko nagtrabaho sa labas. Ganon, sa labas ng probinsya. So, damang-dama ko talaga yung buhay ninyo. Huwag na yung kalungkutan. Huwag na yung, kasi that's reality. Ginusto man natin sa inyo, kailangan talaga maghanap buhay. So, huwag na masyado yung mga sentimental na basta dito, punta tayo dito, nagtrabaho. At nandito kami, pinsan nagpasyal ako, kasama ko ang anak ko. Saan ba si... May anak ba ako dito sa labas? Sobrang
naman ng 5. Pagdalang ko 2. Saan ba pamilya ko? Wala pa si Inday na ikaw na okay na. Importante dyan si Inday kasi Inday yung politiko eh. So, mabuti naman. So, ano ang pag-usapan natin? Nag-pera natin yung bilay? Kasi 10 Hong Kong dollars lang. Walang makinang kitain dito. Sunod punta ko dito, magministro na ako. Kasi pagtapos ng usapan natin, give, then, well, ang problema natin sa Pilipinas ngayon, hindi na kasing bigat noon. You know, you have to be patient with government. It is not at all times maganda. Minsan, ang gobyerno may kapalpakan. Ang akin lang, well, of course, kasi from the outside na ako, na makikita ako na yung ganito, yung seldom na tinitignan ng tao, ng Kongreso, na masilip lang man kayo kung ano ang kailangan not only